Nawa po mapagpala kayo ng salita ng Diyos na ating pong tatalakayin para po sa araw na ito. Bago po natin simulan ang ating pag-aaral, marapat po na tayo'y manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, muli po kaming lumalapit sa iyo. Pinapupurihan ka po namin sa aming buhay na ikaw po ang Diyos na tapat, Diyos na mabuti at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Itinadalangin ko po ang lahat ng makikinig, nanonood sa programa nito, na sila pong lahat ay pagpalain mo, O Diyos, tugunin ang lahat ng kanilang pangangailangan sa buhay na ito. Sa pangalan ni Jesus, kaisa ng banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. So welcome po muli sa programa nito. Medyo po matagal-tagal tayong hindi nagsama-sama dahil po sa mga busy schedules po namin ni Sister Lumen, kaya ngayon lang po ulit kami nakapag-YouTube. Pero salamat po sa biyaya at sa tulong ng Panginoon na niloob niyo po muli na tayo po ay magsama-sama sa programa ito. So meron po tayong Bible, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Mateo, Kabanata 7, talatang 11. Dahil po sineselebrate natin ang Father's Day, nais ko pong ipakilala sa inyo sa mga talatang ito, sa talatang ito nating babasahin, kung ano po ang katangian ng ating Amang nasa langit. At ganito po ang ating mababasa. Inuulit ko po, Mateo, Kabanata 7, talatang 11. Ang sabi ko ay ganito, kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Mga magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Napakaganda po ng talatang ito dahil meron pong comparison. Itong si Mateo sa kanyang mga sulat. Ano po ibig mo sabihin? Yung ating Ama dito sa lupa at yung ating Ama na nasa langit. Ano po yung pagkakaiba ng dalawa? Ang sabi po, kung ang masama o kung ang tatay na masama dito sa lupa ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa kanyang mga anak, gaano pang Amang nasa langit, ibibigay niya ang mabubuting bagay sa sino mang humihingi sa kanya. So ano po ibig sabihin ng talata ito? Kung yung mga anak po dito sa lupa ay nakukuhang bigyan ng kanilang mga tatay o ng kanilang mga ama, bagamat sila ay masama, na ibibigay ang kanilang pangangailangan, eh how much more yung ating pong Heavenly Father na wala pang iba kundi ang ating YHWH o ang ating Yahweh, El Shaddai, Yahweh Shalom, o Yahweh Wonderful sa pangalan po ng Panginoong Kristo. Tatlong bagay po ang gusto kong i-share sa inyo. Bago po ang lahat, bigyan po natin ng pamagat ang talata na ating binasa. Kung kilala natin ang ating Ama bilang lovable, adorable, or generous Father, dito po sa talatang ito, ipinapakilala po niya na siya po ay approachable. Madali po siyang lapitan, madali po siyang hingan ng tulong, sapagkat nais po ng Panginoon na tayo po ay lumapit sa Kanya. Nais po ng Diyos na tayo po ay humingi sa Kanya. Kaya nga po, dito sa mga talatang ito, 24 oras, every day, pwede kang lumapit sa ating Amang nasa langit. Anumang oras na ikay nangailangan, kapatid,
Anumang oras na meron kang suliranin, meron kang problema, o anuman yung kaganapan sa buhay mo, tandaan po natin, nariyan ang Diyos sa langit na pwede nating hingan sa oras ng ating mga karahingan o pangangailangan sa buhay na ito. Sa anong paraan? Magbibigay po ako ng 3 bagay. Una, pwede po natin i-approach ang ating Amang nasa langit sa tinatawag po na prayer and faith approach. Pananalig or pananampalataya at panalangin natin sa Diyos. Hindi po dapat na ang isang tao na lumalapit sa Diyos ay walang pananalig sa Kanya. Bakit? Kasi po, sabi ng Bible, without faith, we cannot please God. Hindi po tayo kalulugdan ng Diyos kung wala tayong pananalig o pananampalataya. Dahil ito po yung nagbibigay ng kaluhuran sa ating mga buhay. For the purpose na ikaw kapatid na nanonood ngayon, meron kang sakit, meron kang karamdaman, may mga bagay na pwedeng gamitin. Halimbawa, kung lagi mong iniisip yung sakit mo, marahil tinatawag yan na psychological illness. Pwede rin yan gamitin psychological approach kung gusto mong gumaling. Sa pamagitan na yung kaisipan, sa pamagitan na yung positibong kaisipan, pwede mong sabihin sa iyong sakit o sa iyong karamdaman na ikaw ay gagaling dahil iniisip mo. Dahil sabi ng mga doktor o yung mga ibang dalubhasa, ang ibang mga sakit, minsan daw po ay psychological lamang. Ang tawag doon, psychosomatic illness. Yun ang sabi. Pangalawa, pwede rin gumaling ang isang tao sa pamagitan ng pharmacological approach. Pupunta ka sa butika o pupunta ka sa bilihan ng gamot. Meron kang dalang reseta, bibili mo yung gamot. Ang tawag doon pharmacological. Kung ano yung sinabi ng doktor, yun ang iyong iinumin sa pamagitan ng kanyang niresetang gamot. Pero alam niyo po, pag hindi kaya ng psychological approach, pag hindi kaya ng pharmacological approach, diyak sa pangalan ni Jesus, kaya po na tinatawag na prayer and faith approach. Bakit? May mga talata po dito sa Bible na pwede nating panaligan. At habang tayo nananalig, tayo po ay patuloy na lumalapit o nagdarasal sa Panginoon. Sabi nga ng Bible, Isaiah 53 verse 5, ito, panaligan mo, brother. Kaalin sabay ng iyong pananalangin. Ano sabi sa talatang ito? By His stripes, we are healed. Sa pamagitan ng kanyang mga lakay, tayo ay pinagaling o tayo ay gumaling sa pangalan ng Panginoong Kristo. Yung pala, maliwanag na may lunas ang lahat ng sakit o karamdaman sa buhay na ito nang dahil sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kaya ang tanong ko, meron ka bang pananalig? Meron ka bang pananampalataya? At ikaw ba ay nagdarasal? Nanalangin ka ba sa Panginoon? Kasi sabi rin ng Bible, kailangan tayo po parating nagdarasal. Tayo po ay araw-araw na dapat lumalapit sa Diyos. Kasi ito lang naman yung ating kapangyarihan, prayer. Hindi ba? Kaya kung ako sa inyo, pagsasamahin natin itong dalawang bagay na ito. Kailangan ko combine ito. Nang sa ganon, anong po ang problema, anong po yung ating karahinan sa buhay, dahil pinagsasama natin ang faith at ang prayer, sabi po ng Matthew 21, verse 22, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Kaya gamitin po natin itong sandata, gamitin din natin itong pananggalan sa lahat ng mga negativity na nangyayari or nagaganap
sa ating buhay. Kung ang sikat na store dito sa ating bansa, 24 oras, yung tinatawag na 7-Eleven, kahit sino pwedeng pumasok, kahit sino pwedeng bumili, mayaman, mahirap, bata, matanda. Welcome silang lahat na maglabas-pasok sa tindahan ito. How much more sa ating amang nasa langit? Kasi yung 7-Eleven store, ang binibigyang pansin lang naman talaga nito, yung ating mga tiyan o yung ating pangangailangan na pansarili para po sa kabusugan. Pero hindi po yun ang kailangan lamang ng tao. Kailangan sa lahat po ng area, sa lahat po ng bagay ng ating buhay, mismo, ito po ay ating inilalapit sa Diyos. Dahil po, hindi lang namang pisikal na bubuhay ang isang tao. Amen? Kaya nga po ang Panginoon, ginagamit niya yung kanyang salita mula sa kanyang nabasa